ang Hunter exam sa nakaraan, part 3. Mag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga lodi, itatalakayin natin ang ikatlong yugto sa Hunter exam nila Zig at Lin at ang misteryosong Pricks. Pero bago ko nga umpisahan, ay lilinawin ko lang ulit na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction pa lamang na ginawa ng inyong lingkod for entertainment purposes. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, sinama na ni Netero ang dalawa nating bida sa sinasagawang pagsusulit sa Hunter exam. At napakaraming ang malalakas na aplikante ang lumakok sa pagsusulit dahil nandyan nga si Kurta Karasu na nagmula sa angkan ng pulang mga mata, ang Kurta Clan. Tapos nandyan pa ang misteryosong Pricks na si Kane Pricks at syempre ang top 10 na nilalang na nagpagulat kay Zig sa nakaraan. At isa pa, magiging papel ng batang Netero sa pagsusulit na ito. Isa nga kaya siyang kakampi o isang kalaban. At bago nga magtapos yung nakaraang kabanata, sa pagpatak ng 0, may umuubos na agad sa mga aplikante. At yan nga walang iba kundi ang batang Pricks na si Kane Pricks. At dyan nga tuloy-tuloy ang kanyang pagpaslang dahil patay dito, patay doon. Kaya patuloy ang malalakas na sigawan sa kagubatan hanggang pinakita na nga sila Zig at Lin. At sabi nga ni Lin, na ano ba ang nangyayari? Bakit nagsisigawan ng mga aplikante? At si Zig nga nag-iisip naman ng maigi. At sabi niya na kailangan natin mag-ingat, Lin, dahil malalakas ang mga kalaban natin. Kaya kailangan lagi tayong handa sa bawat oras dahil maaari nagmamasid lang ang mga kalaban. At dagdag niya pa, kailangan nga daw nalang laksan ang kanilang pakiramdam at palawakin ang pandama sa mga sitwasyong ito. At dyan nga, nagumpisa nang maglakad sila Zig at Lin. Pero habang naglalakad nga sila, tuloy-tuloy ang sigawan ng ibang mga aplikante na parang humihingi ng tulong. At si Lin nga nakaramdam na ng takot sa kanyang isipan at lalo pa nga siyang natakot dahil sa mga sariwang bangkay na kanilang nadaraanan. At si Zig nga walang pakialam sa mga yan at diretso lang ang kanyang lakad. Pero bigla nga siyang nagsalita at sabi niya na may nakatingin sa atin. Hindi ko matukoy kung nasaan siya, kaya mag-ingat ka, Lin. At si Lin naman lalong natakot at kinabahan dahil may nanonood pala sa kanila. At dito nga sabi ni Zig na huwag mong ipakita na kinakabahan ka, Lin, dahil pag nakita nilang natatakot tayo, tayo ang kanilang unang tatargetin dahil may mga aplikante dito na naghahanap ng mga baguhan katulad natin. Kaya easy ka lang, Lin. At sagot nga ni Lin, pero natatakot talaga ako, Zig, dahil hindi nga daw siya sanay sa mga ganito. Kaya si Zig naiintindihan niya ang sitwasyon ni Lin dahil kahit sino nga namang baguhan na wala pang karanasan tapos isalang mo sa napakadelikadong sitwasyon talaga namang matatakot at kakabahan. Kaya si Zig gumawa ng paraan para hindi na matakot si Lin at para malinlang na rin ang sumusunod sa kanila. At sabi nga ni Zig kay Lin, Lin, anong paborito mong pagkain? At sagot naman ni Lin, paborito kong pagkain? At beef nga daw ang paborito niya. At sagot naman ni Zig, aba, masarap yun ah. Ano naman ang paborito mong laruan? At sagot nga ni Lin na Barbie doll nga daw ang paborito niyang laruan. At sagot naman ni Zig, Barbie? Di ba yun yung maniking na hindi gumagalaw? Bakit naman yun ang paborito mo? At sagot nga ni Lin na hindi niya rin daw alam, basta sila mga batang kababaihan nga daw. Yun ang gusto. At dyan nga mga idol, estratehiya lang ni Zig Zoldyck ang kanyang ginagawa at tinatanggal nga lang niya ang takot at kaba na nararamdaman ni Lin. At nililin lang niya na rin ang nagmamasid sa kanila. At si Lin nga'y nagtanong din kay Zig at sabi niya na ikaw ba, Zig? Anong paborito mong laruan? At sagot nga ni Zig na ang paborito kong laruan yung gumagalaw. At dyan nga'y naguluhan si Lin. Gumagalaw? Anong klaseng gumagalaw naman, Zig? At sagot nga ni Zig, puso. Puso ng taong paborito kong laruan. Yung tumitibok-tibok pa. Yung bata pa kasi ako, yun ang laging tinuturo ng aking ama. Kunin ko daw ang puso ng isang tao.
na hindi niya namamalayan. Kaya simulat sa pool, puso na ang paborito kong paglaruan. At si Lynn nga ay nandiri at natroma sa sinabi ni Zig. At napangiti naman yung nagmamasid sa kanila at sabi niyan, nakakatuwa naman ang mga batang ito. Pinag-uusapan nila mga paborito nila sa buhay. At dyan nga mga idol, bigla nilang may umatake kina Zig at Lynn. Pero nagawa namang makaiwas ng dalawa. At pinakita na nga yung mga umatake sa kanila at sabi nga ng isa dyan, aba, tignan mo nga naman, nakaiwas pa ang dalawang bata. At nakangiti nga yung mga pogi na yan. At si Zig nga, biglang nagsalita at sabi niya, na mga may hina kayo no? Sa dami-dami kasing aplikante, kami pang mga bata ang uunahin nyo. Mga may hinang nila lang. At sagot nga ng isang pogi, aba loko to ah, di maganda ang pinantik ng dila mo bata. At dyan nagsuguran na ang mga yan. Pero bago pa nga sila makatama, pinagsuntok lang sila ni Zig Zoldyck at bagsak nga ang mga yan. At nung papatayin na nga yan ni Zig Zoldyck, nagmakaawa ang mga yan at sabi nila na wag daw silang patayin dahil may mga anak nga daw sila. At kaya nga lang daw nila ito ginagawa dahil gusto daw nilang buhayan ang kanilang pamilya. Pero si Zig nga, nakangiti lang at papatayin pa rin sila. Pero bago niya pa mapatay ang mga yan, bigla siyang pinigilan ni Lynn. At sabi niya na maawa daw si Zig at wag kunin ang kanilang mga buhay. At diyan nga nagpasalamat yung isa at sabi niya na napakabait mong bata. At si Zig nga sumagot at sabi niya, na ano ka ba Lynn, ginuguyo lang tayo ng mga yan. Sabi nila, ginagawa lang nila yan dahil sa kanilang mga anak. Pero tayong mga bata gusto nilang unahing patayin. Kaya pinagdulo ko lang tayo ng mga yan. Kaya sige na, umalis ka na dyan. Papatayin ko na ang mga yan. Pero si Lynn nga hindi umalis at nakaharang pa rin siya sa mga puging aplikante. At sabi niya, napakiusap na maawa daw si Zig sa kanilang mga buhay. At ilang saglit pa, inundayan ng saksak si Lynn ng isang aplikante. At yung dalawa naman pasugod na kay Zig. Pero pinugutan niya agad dyan ng ulo. At si Lynn naman, tatamaan na ng kutsilyo. Pero bigla na nga lang siyang niligtas ni Zig. At siya ang tinamaan ng bahagya. At uunday na naman yung tarantado. Pero pinugutan na nga ni Zig ng ulo. At si Lynn nga, nakita niya na may sugat si Zig. Kaya agad niya ito gagamutin. Pero biglang tinapik ni Zig ang kanyang mga kamay. Na ang kulit mo kasi, sa sitwasyon na ito, hindi natin pwedeng pairalin ng awa. Dahil kung hindi natin sila papatayin, tayo ang papatayin nila. Kaya gamitin mo ang utak mo, Lynn. Galit na sabi ni Zig Zoldyck. At si Lynn nga hindi nakapagsalita. At dito nga mga idol, may konting tampukan ng dalawa nating bida. Dahil si Zig nga nagalit at nasigawan si Lynn kanina. Pero sa pagkakataon nga kasi na ito mga idol, mahirap timbangin kung sino nga ba ang tama't mali sa pananaw ng dalawa nating bida. Dahil tama rin naman si Lynn na wag nilang kunin ang buhay ng isang tao at tama rin naman si Zig. Dahil sa sitwasyon nga nila, hindi nila pwedeng pairalin ng awa. Dahil kung hindi nila tatapusin ang kanilang kalaban, sila naman ang tatapusin nito. At dito nga mga idol, kayo na lang humusga kung sino nga ba ang tama't mali sa pananaw ng dalawang bata. At comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. At dito nga mga lodi, hindi pa rin nag-uusap ang dalawa. At nakaupo nga lang sila pareho sa may damuhan at nakatingin sa paligid. Hanggang nagsalita na nga si Zig Zoldyck at sabi niya na sorry na, nasigawan kita kanina. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. At sagot nga ni Lynn na hindi naman daw siya galit kay Zig dahil kung tutusin nga daw, siya daw dapat ang humingi ng tawad dito dahil sa kanyang katangahan. Muntik na silang mapahamak. At sagot nga ni Zig, na ano ka ba? Hindi ka tanga. Mabait ka kasi, Lynn. At sagot naman ni Lynn na hindi niya daw alam kung bakit ganito ang kanyang personalidad. Dahil ang bilis nga daw niyang maawa sa iba, lalo na pag may nasasaktan na. At isa pa daw, hindi niya daw talaga kayang pumatay. At diyan nga sagot ni Zig na huwag kang mag-alala, Lynn. Hindi mo naman kailangan dungisan ng iyong mga kamay. Dahil ako ang papatay para sa'yo. At diyan ngay nagulat si Lynn sa sinabi ni Zig Zoldyck dahil sobrang bait nga nito sa kanya.
hanggang nagsalita na nga si Zig na tara na Lynn, maghanap na muna tayo na makakain dahil palubog na ang araw. At diyan ngayon naghanap muna na makakain ng dalawa pero habang nga sila naghahanap, biglang nagsalita si Zig na sinusundan niya pa rin tayo. At diyan ngayon nagulat si Lynn dahil akala nga daw niya yung sumusunod sa kanila ay yung mga umatake sa kanila kanina. At sagot nga ni Zig na hindi daw mga yon dahil mag-isa lang daw yung kanina pang nagmamasid sa kanila at hindi nga lang daw niya matukoy kung saan ito nakapwesto. At mag-ingat nga daw silang dalawa dahil mukhang hindi daw biro ang nilalang na sumusunod sa kanila. At ang nilalang nga na yan ay nakangiti lang sa dalawang bata at sabi niya na sobrang lakas nga daw ng pakiramdam ng batang iyon. At dito nga, inangkuli na si Zig ng hayop na kakainin nila. At lumipas nga ang ilang minuto, dito kumakain na ang dalawa at habang kumakain nga sila, biglang nagsalita si Lynn at sabi niya na sobrang saya nga daw niya dahil nakilala niya sila Zig at Ginoong Netero. At diyan nga, biglang namula si Zig. At dagdag pa ni Lynn na ang totoo nga daw niyan, solo na lang siyang nabubuhay dahil patay na nga daw ang kanyang mga magulang. Pero kahit daw ganon, dinala niya ang mga gandang payo na to. At si Zig ay nagulat sa sinabi ni Lynn dahil hindi niya alam na patay na pala ang mga magulang nito. At dito nga sabi pa ni Lynn, pero ngayon nga daw masaya na siya dahil meron na siyang bagong pamilya at yan nga ay sila Zig at Netero. At sana nga daw maging matagal ang kanilang pagsasama dahil sobrang malulungkot daw talaga siya pag wala na sila Zig at Netero. At si Zig ay biglang nagsalita at sabi niya, "Nano ka ba naman Lynn? Siyempre hindi ka namin iiwan ni Netero dahil kami na ang bago mong pamilya." At ang pamilya nga daw ay hindi nag-iiwanan. At diyan nga'y sobrang saya ni Lynn sa sinabi ni Zig Zoldyck. "Pangako yan Zig." At sagot nga ni Zig, "Oo, pangako. Walang iwanan hanggang dulo." At pagkatapos nga niyan, lipat muna ang scene sa ibang aplikante at pinakita nga dyan yung isa habang nagtatago. At sabi nga niyan na magtatago nga lang daw siya hanggang lumipas ang 1 linggo para tiyak daw ang kanyang pagpasa. Pero hindi niya alam na meron na palang paatake sa likuran niya kaya namatay agad ang nilalang na yan. Kaya dyan may nagsalitang bobo dahil magtatago na lang daw dun pa sa ibaba. At dagdag pa niyan mabuti nga daw siya sinilang na matalino. At yan nga ay nasa taas ng puno nagtatago. At sabi pa niyan natiyak na nga daw ang kanyang pagpasa dahil simula rito nga daw hindi na siya makikita ng kanyang mga kalaban. Kaso laking gulat niya dahil bigla na lang may dumakma sa kanya na napakalaking ibon at ginawa nga siya niyang hapunan. At pagkatapos nga niyan balik na ang scene kay Kane Prix at patuloy pa nga rin siya dyan sa pagkitil ng buhay. At ang nakakatakot pa sa kanya dahil nababalutan siya ng itim na aura at merong dark spirit na lumalabas sa kanyang katawan na umaatake sa mga aplikante malapit man o malayo. At lahat nga ng nadaraanan ng black spirit namamatay sa isang iglap. At meron nga diyang mga nagmamasid kay Kane at sobrang trumang-truma nga ang mga yan sa kanilang nasaksihan. At sa sobrang takot nga nila hindi na sila makagalaw. Pero sabi nga nila kung hindi nga daw sila alis dito mamamatay daw silang lahat. Kaya dyan nagtakbuhan na ang mga yan. Pero bago pa sila makalayo pinagpapatay na sila ng batang Prix. At pagkatapos nga niyan, naghanap ulit si Kane ng kanyang mga bibiktimahin. Pero bago pa nga siya makahanap, may sumalubong na sa kanya. At yan nga yung 5 magkakapatid na kriminal. At nakangiti nga ang mga yan at sabi ng isa sa kanila na mukhang nag-e-enjoy ka yata bata. At dyan ngay napatingin si Kane Prix. At sabi pa ng pinakakuya nila na alam mo, hindi namin gusto mga batang tulad mo. Dahil bata ka pa lang pero punong-puno ka na ng kahambugan. At dapat sa mga batang tulad mo tinuturuan ng leksyon. Sabay ngiti ang 5 magkakapatid. At sagot nga ni Kane Prix
Na alam nyo, hindi naman ako nagyayabang. Dahil sinasabi ko lang ang katotohanan na kaya ko kayong ubusin lahat. At bigla na nga lang nilamon ng Black Spirit ng mga magkakapatid na yan. At sigawan nga sila bago mamatay. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa mga hunter na nagmamonitor ng mga pangyayari. At gulat na gulat nga ang mga yan sa kanilang nakita. Kaya agad silang nag-report sa K11 chairman. At tanong nga ng chairman na ano daw ba yun at bakit sila natataranta. At dyan nga sabi ng monitoring team na wala pa nga daw isang araw pero ubos na ang 600 na aplikante. Kaya dyan, gulat na gulat ang chairman at tanong na nga lang niya na sino daw ba ang may gawa nun. At sabi nga nila yung bata nga daw na may taklob sa muka. At naalala nga ng chairman yung batang nagtanong sa kanya. Kaya napangiti na nga lang siya at sabi niya na grabe naman pala ang batang yun. At mukhang gusto daw talaga nito na tapusin ng mabilis ang pagsusulit. At tanong na nga lang ng chairman na ilan na lang daw ba ang natitira. At sagot nga ng monitoring team na butal na nga lang daw ang natitira na may bilang na 69 na aplikante. At pagkatapos nga niyan sumapit na ang gabi at balik na nga ang scene kina Lynn at Zig Zoldyck. At sabi nga ni Zig na sige na Lynn, matulog ka na, ako na ang bahala. Pero sabi nga ni Lynn, nasasamahan nga daw niya si Zig Zoldyck. Kaya dyan pareha silang nagbantay sa paligid. Pero si Lynn nga hindi sanay sa puyatan at bigla na siyang nakatulog. Kaya si Zig pinabayaan na lang siya na magpahinga at siya nga'y patuloy sa pagbabantay. At sabi nga niya sa kanyang isipan na pagsapit nga daw ng gabi sa kagubatan, nasa danger zone na nga daw ang kanilang mga buhay dahil maliban nga daw sa pag-atake ng mga kalaban anumang oras, maaari pa daw sumabay ang mababangis na hayop na naghahanap ng makakain. Kaya ang pagpatak nga daw ng gabi ang pinakakailangan niyang pag-ingatan. Dahil ito ang oras na pinakadelikado ang kanilang sitwasyon. Kaya si Zig nanatiling gising, magdamag at hindi nga siya natulog. At dyan nga sabi na nagmamasid sa kanila na grabe naman ang batang to, hindi ba siya matutulog? Ako nga inaantok na At dyan nga, bigla na lang may umatake kay Zig Zoldyck at nasa lag nga niya yan. Pero ang kasama niya to, papunta na kay Lynn. Kaya si Zig, inunahan niya agad dyan at diretso siya kay Lynn. At sabi nga niya, na ganyan ba kayo makipaglaban? Kahit yung tulog na walang kalaban-laban, idadamay niyo pa? Nandito naman ako. Bakit ayaw niyo na ako na lang pagtunan niyo ng pansin? At dyan nga sumugod na ulit ang dalawa kay Zig Zoldyck. At dito ngayon napangiti yung kanina pang nagmamasid sa kanila. At sabi nga niyan, natignan mo nga naman, gabing-gabi na, mukhang makakapanood pa ako ng showdown At dito ngayon umiiwas si Zig sa atake ng dalawa. Pero hindi niya nilalayuan si Lynn. Kada ilag niya at pilit niya pa rin binabantayan ng kanyang kaibigan. At dito nga mga idol, medyo nahihirapan na rin si Zig dahil may alam sa pakikipaglaban ang dalawa at sabay pang umaatake. Kaya si Zig, ginamit niya na ang kanyang mga kuryente kaya napaatras ang mga yan. At sabi nga ng isa, na isa siyang transmuter. At ang isa naman bigla nang sumugod at binato nga ni Zig ng kanyang mga kuryente. At yung kasama niya naman, sasalisi at kukunin si Lynn para gawing hostage. Pero bago pa nga niya makawakan si Lynn, bigla na lang siyang nakuryente at nagulat nga siya dahil may barrier na kuryente ang bumabalot sa batang babae. At dahil nga yan sa kapangyarihan ni Zig Zoldyck. At lalo pang nagulat ang isang yan nung nakita niya na patay na pala yung isa niyang kasama at tanggal na ang ulo na to. At sinunod na nga siya ni Zig Zoldyck at kinuryente niya ito. At kinabukasan nga, nagising na si Lynn. At sa pagkagising nga niya, si Zig Zoldyck ang una niyang nakita. At sabi nga ni Zig, na okay ba ang tulog mo Lynn? At sagot nga ni Lynn na oo daw. Dahil ang sarap nga daw ng tulog niya. Sabay hingi siya ng tawad kay Zig dahil hindi niya ito nasamahan magbantay. At tanong nga niya na ano daw ba ang nangyari kagabi? At sagot naman ni Zig na wala naman daw at normal lang ang sitwasyon. Sabay sabi niya na kumain ka na Lynn, may pagkain na. At sagot nga ni Lynn na talaga nakahuli ka na agad. At sagot nga ni Zig, kanina kasi may malaking hayop na gustong kumain sa atin. Kaya yun,
Siya ang pagkain natin ngayon. Masyadong malaki, kaya nilitsyon ko. Siguro, pang isang linggo na nating pagkain yan. At diyan ngay biglang nagsalita yung nagmamasid sa kanila. At mukha nga daw masarap yung kinakain ng dalawang bata na yon. At pagkatapos nga niyan, lipat ang scene sa batang kurtaklan at mag-isa nga lang din yan na naglalakad. At sabi nga niyan na masyado na nga daw tahimik ang paligid. At mukhang napakarami na nga daw ang nasawi. At habang naglalakad nga siya, meron siyang naaninag sa dulong bahagi. At ito nga'y nag-aantay lang sa kanya. At nung nasa dulo na nga siya, nagsalita na yung kalaban at sabi niyan na saktong-sakto ang dating mo dahil kakapatay ko pa lang sa aking kalaban. At ngayon nga daw, makakapagpainit siyang muli at nakatingin nga lang sa kanya ang batang kuruta. At nagsalita nga ulit yung nilalang na yan at sabi niya na pulang-pulang mga mata mo, bata. Parang punong-puno ng dugo. At dagdag niya pa na anong silbi ng pula mong mga mata. Dahil kung dekorasyon nga lang daw yan, wala nga daw yan kakwenta-kwenta. At sagot nga ni Kurta Karasu, ang aming pulang mga mata ay ang aming yaman. At diyan nga'y sumugod na yung kalaban niya at sabi niyan, nang tinatanong ko kung anong kwenta niyan. At wala nga daw siyang pakialam sa yaman ng kanilang angkan at patuloy na nga yan sa pag-atake. Pero si Karasu nga, biglang gumamit ng fire ability. Kaya napatras ang kalaban niya. At napaisip nga ito, na isa daw kaya itong emitter o isang transmuter. Pero habang nag-iisip nga siya, biglang may napakalakas na suntok ang tumama sa kanya at suka nga yan ng dugo sa lakas. At sabi niya, naatake nga daw yon ng isang enhancer at naguguluhan na nga siya dyan. Kung ano nga daw ba ang nen category ng batang ito at lalo pa nga siyang nagulat dahil merong malalaking bato ang mga nakalutang sa ere at tila kinokontrol ng batang may pulang mata at yan nga sabay-sabay na patama na sa kanya at pilit nga niya yung iniilagan at habang umiilag nga siya dyan sabi niya sa kanyang isipan, isang manipulator ability naman daw ang pinapakita niya ngayon. Kaya dyan, gulong-gulo na yung lalaki. Kung saang nentape nga daw kaya talaga nabibilang ang batang ito. Hanggang hindi nga niya namalayan na mayroon na palang malaking bato ang patama sa kanya sa itaas na bahagi. At tinamaan nga siya niyan. At dyan nga, hindi na siya makagalaw dahil nakadagan nga sa kanya ang napakalaking bato. At pagtingin nga niya, nasa harapan niya lang pala ang batang kuruta. At sabi nga niyan, di ba tinatanong mo kung anong ko kaya ng pula kong mata? At diyan ngayon sinabi niya na kapag naka-activate nga daw yan, nabibilang siya sa mga specialist. At pag nasa ganyang antas nga daw siya, kaya niyang gumamit ng iba't ibang nen category. Ano man ang naisin niya. At umalis na nga ang batang kuruta pero ang kanyang kalaban, bigla na lang nilamon ng napakalakas na apoy. At pagkatapos nga niyan, lipat na ulit ang scene sa ibang aplikante. At dito nga, meron pang mga nilalang na nakakatakot pumatay. At ito nga ang isa na mukhang mami at pinipilipit nga niya ang kanyang mga nakakalaban hanggang mamatay. At ito namang isa, dinudurog niya ang katawan ng kanyang mga nakakalaban. At meron ding isa na puro bali ang kakayahan hanggang pinakita na nga yung nilalang na nakamaskara. At binura nga niya sa isang iglap ang kanyang kalaban. At yan nga yung mga nilalang na nakapasok sa top 10 na unang tumapos sa unang pagsusulit. At pagkatapos nga ipakita ng mga kakaibang nilalang na yan, balik na ang scene sa dalawa nating bida. At dyan nga, bigla na lang may nagpakilala sa kanila. At si Zig at Lin nga, nakahanda na. Pero bigla nga yan nagsalita na hindi nga daw siya kalaban at isa siyang kaibigan. At sabi niyan, teka, easy lang kayo. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. At nandito ako para makipagkaibigan. At si Lin at Zig nga, napatingin sa nilalang na yan. At yan nga yung walang iba kundi si John Netero. At bulong nga ni Zig, neto daw yung lalaki na nagmula sa Netero clan. At dito ngayon nagsalita ulit si John Netero at sabi niya na gusto nga daw niyang isali si Lin at Zig Zoldyck sa kanyang bubuing grupo para hindi na daw mahirapan ng mga ito na maipasa ang pagsusulit. At sagot nga ni Lin na wow, ang galing naman daw dahil gagawa siya ng sarili niyang grupo. At tanong nga ni Lin
na ano daw ba ang pangalan ng kanyang grupo na bubuuin. At sagot nga ni John Netero na Alberto Rotot Omega Robot nga daw. At sagot naman ni Lynn na wow, ang ganda naman daw ng pangalan. Halatang pinaghirapan. At sagot naman ni John, hindi naman, tama lang. At dagdag niya pa, Nano, sali ka ba? At gagawin nga daw niyang sekretary si Lynn sa kanyang grupo. At si Lynn nga nagulat at lalong sumaya dahil may posisyon na daw agad siya. At sabi niya na sige, sali daw siya at isasali nga rin daw niya si Zig Zoldyck sa grupo na to. At si Zig na biglang nagsalita at sabi niya na tara na Lynn, bumalik ka tayo sa base natin. Kaya si Lynn humingi ng pasensya kay John Netero dahil hindi na nga daw matutuloy ang pagsali niya sa grupo na to. Dahil ayaw nga daw ng kanyang kaibigan na si Zig Zoldyck. Pero bago pa nga makalis sila Zig at Lynn, bigla na lang humirit si John Netero at sabi niya na isa ka ba talagang tunay na kaibigan? Gustong sumali ng kaibigan mo tapos ayaw mo. Hindi na siya pwedeng sumali. Bakit ikaw nagdidikta sa buhay niya? Ano ka ba niya? At dyan nga napatigil sila Zig. At sabi nga ni Zig Zoldyck na tumahimik ka, wala kang pakialam kung anong meron sa aming dalawa. At bigla nga ulit sumagot si John Netero na kung ganun hindi ka pala tunay na kaibigan dahil hindi mo pinapahalaga ng gusto ng iyong kaibigan. At sa madaling salita, isa kang diktadora. Gusto mo palagi na ikaw lang ang nasusunod. At dyan ngayon nagalit si Zig at sabi niya na sino ka ba at bakit daw ito nakikialam sa kanila. At dagdag niya pa na hindi daw siya diktador at iniisip nga lang daw niya ang kapakanan ni Lynn. At si Lynn naman inaawat na ang dalawa dahil baka magkasuntukan na nga sila. At sabi nga ulit na John Netero, kung iniisip mo talaga ang kapakanan niya, dapat ginagalang mo rin ang gusto niya. At dagdag niya pa na si Lynn ay official member ko na dahil tinatanggap ko na siya sa aking grupo. At wala daw siyang pakialam kung payag man si Zig o hindi. Basta ngayon, si Lynn ay kasapi na daw niya. At sagot naman ni Zig na wala akong pakialam sa pinagsasabi mo. Basta hindi ako papayag na sumama si Lynn sa'yo at maghanap ka mag-isa mo ng ka-Alberto Rotot mo. At huwag mo na kaming idamay sa kabaduyan mo. Sabay alis na sila Zig Zoldyck at habang naglalakad nga ang dalawa nating bida si John Netero nakasunod pa rin sa kanila. At dito nga sabi ni Lynn na ayaw daw ba talaga ni Zig na magkaroon pa sila ng ibang kasama para may makatulong pa sila at lumakas ang kanilang puwersa. At sagot nga ni Zig na hindi na nga daw nila kailangan ng ibang kasama dahil kaya na daw nilang dalawa na tapusin ang hunter exam na ito. At dyan ngay bilang humirit si John Netero at sabi niya na hindi niya naman kailangan si Zig sa kanyang grupo at si Lynn nga lang daw ang kanyang tatanggapin sa dalawa para maging miyembro. At si Zig ngay sumagot at sabi niya kahit siya naman daw hindi interesado na sumali sa grupo ni John Netero at okay na nga lang daw ang mamatay kaysa sumali sa walang kwentang grupo. At dagdag niya pa na bakit ka ba sumusunod sa amin? At sagot nga ni John na hindi naman ikaw ang sinusundan ko. At si Lynn nga daw ang kanyang sinusundan dahil simula ngayon nga daw kargo niya na ito dahil ito kasapi na sa kanyang grupo. At bilang pinuno nga daw hindi niya hayaan na mapahamak ito. At sagot nga ni Zig na manigas ka, kakasunod dyan, wala kaming pakialam sa'yo. Kaya dyan patuloy naglakad sila Zig at Lynn. At hinayaan na nga lang nila na sumunod si John Netero sa kanila. At habang naglalakad nga sila sabi ni Lynn na mukha naman daw mabait si John Netero. Kaya patuloy siya sa pagkumbinse kay Zig ay isama nila ito sa kanilang grupo. At sagot nga ni Zig na ano ka ba Lynn? Huwag kang magtiwala ng mabilis sa isang tao na ngayon mo palang nakita o nakilala. Dahil hindi nga daw nila alam ang tunay na pagkatao niyan at kung ano ang tunay na motibo nito. At dyan nga bigla na namang humirat si John Netero at sabi nga niya, diktadora talaga. Siraan ba naman ako sa kanyang kaibigan? Isang hindi magandang ugali ng isang tao ang pangusga sa kapwa niya. At sagot naman ni Zig na nasa pagsusulit nga daw sila at lahat nga daw ng aplikante ay mga kalaban. Kaya hindi masama ang pangusga sa mga sitwasyong ito dahil yun daw ay pag-iingat lamang. At habang papunta na nga sila sa base nila sinabayan na rin ni Zig ng paghahanap ng hayop para daw may extra ulit silang pagkain. Pero sagot nga ni Lynn, pero ang dami pa nating pagkain doon Zig. At sagot naman ni Zig na mas mabuti ng araw yung may extra para sa mga susunod na araw.
At habang naghahanap nga si Zig ng mga hayop, si Lynn naman nakakita ng puno ng mansanas. At si John Netero naman nakatingin lang sa dalawa nating bida. At si Lynn nga pilit niyang inaabot ang isang bunga ng mansanas, kaso nga lang hindi niya ito maabot. Kaya dyan biglang nagsalita si John Netero at sabi niya, "Lynn, gusto bang tulungan kita dyan?" At sagot nga ni Lynn na sige daw, dahil paborito nga daw niya ang mansanas. At nung aabotin na nga ni John Netero, yung problema hindi niya rin palabot. At medyo mataas nga daw ang bunga, kaya sabi niya kay Lynn na ipapasan nga daw niya ito para makuha nila ang bunga. At dyan ngayon masaya si Lynn dahil ang bait daw ni John Netero at tutulungan pa siya nito para makuha lang ang mansanas. At sagot nga ni John na syempre naman magkaibigan tayo At lahat nga daw ng klase ng tulong ibibigay niya sa kanyang miyembro. At sagot nga ni Lynn na ang bait mo palang pinuno dyan. At si John Netero naman ngumiti na lang at ipapasan niya na si Lynn. Pero bago niya pa nga mabuhat si Lynn, biglang humirat si Zig at sabi niya, "Nano ka ba naman, Lynn? Bakit nagpapakahirap ka na kunin yan? Ganito lang pagkuha niya, no?" Sabay tinadyakan niya ang puno ng mansanas at laglagan nga lahat ng bunga niyan. Kaya dyan sobrang saya ni Lynn at sabi niya na ang dami daw nilang mansanas. Kaya dyan kainan na sila. At si John Netero nga naglalagay pa ng napakaraming mansanas sa damit niya. At sabi nga ni Zig, "Mukhang sabik ka sa mansanas At si John Netero nga walang pakialam kay Zig. Basta patuloy lang siya sa pagkuha ng mga mansanas. At habang kumakain nga sila, biglang nakaramdam si Zig na may nagmamasid nga daw sa kanila. At nagulat nga ulit si Lynn sa sinabi ni Zig Zoldyck. At si John Netero naman seryoso ang kanyang muka. Hanggang sinugod na ni Zig yung mga nanonood sa kanila. At pinakita na nga ang mga yan. At sobrang takot na takot kay Zig. At sabi nila na maawa nga daw si Zig dahil hindi nga daw sila kalaban. At ang totoo nga daw niyan, nagugutom lang daw sila dahil simula kagahapon nga daw hindi pa sila kumakain. At nung nakita nga daw nila ang tatlong batang ito na napakaraming kinakaing mansanas, ang gusto nga lang daw sana nila humingi. Kaso nahihiya nga lang daw sila kaya nagtago na lang muna sila. At dyan nga bigla silang binigyan ni Lynn ng mga mansanas. At kainan na nga ang mga yan. At talagang gutom na gutom mga nilalang na yan. At sabi nga ni Lynn, nakawawa naman daw mga ito. Dahil simula kagahapon hindi pa sila nakakakain. Kaya kumain lang daw sila ng kumain hanggang gusto nila. Ika ni Lynn. At dito nga tanong ni Lynn kay Zig na sila daw kaya yung kanina pang nararamdaman ni Zig na sumusunod sa kanila. At sagot nga ni Zig na hindi daw dahil may hina nga daw ang mga yan. At yung sumusunod nga daw sa kanila kanina pa, iba daw ang aura nun. At magaling magtago ng presensya. At ngayon nga daw hindi niya ito nararamdaman. At si John Netero naman bilang inalok ang tatlo na sumapi na lang daw ito sa kanyang grupo. At gagawin niya nga daw ito ng mga psychic niya. At yung tatlo naman wala nang tanong-tanong pa. At sali daw sila sa grupo ni John Netero. At habang nag-uusap-usap nga sila dyan, naguguluhan ng tatlo dahil akala nga daw nila yung pinuno yung nakakatakot na may puti ang buhok. At sagot nga ni Jan na hindi daw at sampid nga lang daw yun. At yung batang babae naman daw na nagbigay ng mansanas sa kanila yun nga daw ang kanyang sekretary. At nagtanong nga ulit yung tatlong kolokoy at sabi nila na ano daw ba ang pangalan ng kanilang grupo. At Jan nga biglang ngumiti si John Netero at sabi niya na ang pangalan nga daw ng kanilang grupo ay walang iba kundi ang Alper Torotot Omega Robot. At dyan nga sobrang humanga ang tatlo sa kanilang narinig dahil sobrang lupit nga daw ng pangalan ng kanilang grupo. At sa buong tala nga daw ng buhay nila ngayon nga lang daw sila nakarinig ng ganong kalupit na pangalan. At isa daw itong alamat sa kasaysayan na hindi matatawaran ng kung sino man. At dyan nga sabi pa ng batang Netero na wag na kayong mag-alala sa mga walang kwentang buhay nyo.
Dahil simula ngayon, ikargo ko na kayo. Kaya dyan, sobrang saya ng tatlong kolokoy. Dahil nakaba pa nga daw ang kanilang mga buhay dahil sa kanilang pinuno na si John Netero. At dyan ngay nagpatuloy na sila Zig at Lin sa pagpunta sa kanilang base. At nung nakita nga ni John na papaalis na ang dalawa, sinabihan niya ang kanyang mga alipores na tara, alis na rin daw sila. At nagpatuloy nga silang sumunod kina Lin at Zig Zoldyck. At tanong nga ng isa sa tatlo na bakit daw nila sinusundan ang dalawang bata. At sagot nga ni John, nakasapi daw nila si Lin at hindi nga daw niya hayaan na may mangyaring masama rito. At diyan nga, mas lalong humanga ang tatlo kay John Netero. Dahil napakadakila nga daw nito dahil iniisip niya ng maigi ang kapakanan ng kanyang miyembro hanggang nakarating na nga sila Lin at Zig sa kanilang base. At diyan ngay gulat na gulat ang tatlong kolokoy dahil may dambukalang lechon sa base nila Zig Zoldyck. At kahit nga si John Netero napatingin din talaga dahil sobrang laki nga ng lechon. Hanggang inalok na nga sila ni Lin na kumain. Kaya dyan kainan talaga ang mga yan. At halos umiiyak na nga sila sa sobrang saya. Dahil sobrang gutom na gutom nga daw sila sa kagubatan. Dahil wala silang makain. At ngayon nga daw napakasarap na biyaya ang kanilang natanggap. At kahit nga si John Netero todo kain din. At sabi nga ni Lin na nakakaawa daw sila dahil simula kagahapon hindi pa ito nakakakain. At sagot nga ni Zig, pati yung pinuno gutom na gutom ah. At dyan nga bigla nagpasalamat si Lin kay Zig dahil pumayag daw ito na isama sila sa kanilang base. At sagot nga ni Zig na wala naman daw siyang pakialam sa mga yan, basta wag lang daw silang gagawa ng kalokohan dahil yari daw talaga sa kanya ang mga yan kung magkataon. At dito ngayon nagumpisa na magsalita si John Netero at nagahayag na nga siya sa kanyang mga miyembro. At habang nagtatalumpati nga yan, nakatingin lang sa kanya si Zig Zoldyck. At ang unang sinabi ni John na siya nga daw nagmula sa angkan ng malalakas ang Netero clan. At dyan nga sagot ni Lin na siguro daw malayo siyang kamag-anak ni Ginoong Netero. At sagot nga ni John na maaari daw dahil isang angkan lang naman daw ang kanilang pinagmulan. At ang tatlo naman sobrang manghang-mangha na naman kay John Netero. At ika pa ni John, yung nagdaang taon nga daw napasabak siya sa isang matinding laban dahil meron nga daw isang malaking halimaw ang umatake sa maliit na tribo sa may timog silangan. At wala nga daw magawa ang mga tao sa halimaw na yon, kaya agad siyang tumulong para iligtas ang kanilang mga buhay. At pinabagsak nga daw niya ang napakalaking halimaw sa isang tira lang gamit ng lakas na lumalagaytay sa kanyang dugo, ang dugo ng Netero clan. At sa murang edad nga daw niya, itinuring na siyang isang bayani sa timog silangan ng Netero clan. Kaya dyan sobrang manghang-mangha na naman ang kanyang mga miyembro. At sabi nga ni Lin na wow, isa ka palang bayani dyan. At habang nag-uusap-usap nga sila dyan, may paparating at papalapit na sa kanila. At agad nga yung naramdaman ni Zig Zoldyck, kaya naghanda agad siya. At pinakita na nga kung sino ba yan. At yan nga bata rin, na halos kaedad nila Zig. At sabi nga niyan na naliligaw nga daw siya, pwede ba ako magpatulong sa inyo? At sagot nga ni John, na paanong naliligaw? Kasapi ka sa counter exam diba? At sagot naman yan, no, kasama ako sa pagsusulit na ito. Kaso gusto niya daw kasi pumunta sa baybayin ng kabundukan dahil tiyak nga daw na doon gaganapin ang ikatlong pagsusulit. At diyan nga napatingin ng maigi si Zig sa bata na yan dahil para daw kaya ito nakakasigurado na doon gaganapin ang third exam. At pinapakiramdaman nga niya ng maigi ang bata na yan pero wala naman daw siyang nararamdaman na masama rito. At tanong nga ni Zig sa kanya na paano mo naman nalaman na doon gaganapin ay ikatlong pagsusulit? At sagot nga niyan, nahinulaan ko lang. At dyan napasimangot si Zig at sabi niya, sus, hinulaan mo lang pala, akala ko naman totoo na. At sagot nga niyan na mahilig daw kay siya manghula. At dagdag niya pa na anong malay natin na magkatotoo pala ang aking hula. At dyan nga
bigla na siyang inalok ni John Netero na sumapi na lang daw ito sa kanyang grupo para hindi na ito mahirapan na maipasa ang pagsusulit. At sagot nga niyan na talaga isasali niyo ako. At medyo napaisip nga din siya ng bahagya dahil parang lampas na nga daw sa 5 ang kanilang grupo dahil ang pagkakaalam nga daw niya hanggang 5 tao lang ang pwedeng magtulungan. Kaya baka ma-disqualified daw sila. At sagot nga ni Jan, nasakto lang tayo. Dahil yung isang yun, hindi ko naman miyembro. Pero sagot nga ulit ng bata, pero sobra pa rin daw sila kung sasali siya. Dahil ngayon nga daw, may bilang na sila John Netero na saktong 5 katao. Kaya kung sasali daw siya, pang-6 na daw siya. At sagot nga ni Jan na huwag kang mag-alala. Dahil okay lang yan. Dahil siya daw ang pinuno at huwag daw siya isama sa bilang. Basta meron siyang miyembro na sakto sa 5 at huwag daw mag-alala ang bata dahil siya daw ang bahala. At hindi rin daw sila madidisqualified dahil sa pagsusulit nga daw na ito. Yung kaunting katiwalian hindi na pinapansin at dagdag niya pa na ang sikreto nga daw para makapasa ng walang hirap sa counter exam ay walang iba kundi ang pagtutulungan. At dyan niya ay official member na rin ni John Netero ang bata na yan. At si Lynn naman masaya dahil parami na nga sila ng parami. At tanong nga ni Jan na ano ba ang pangalan mo? At sagot nga ng bata na ang pangalan nga daw niya ay Blind. Blind Soyun. Hanggang nagpakilala na rin sila John Netero. At si Lynn naman inalok niyang kumain si Blind. Pero sagot nga niyan na salamat daw. Pero busog nga daw siya dahil kakakain nga lang daw niya. At habang nag-uusap-usap nga sila dyan, bigla na lang may bumulaga sa kanila. At sabi niyan na mukhang nagpupulong-pulong kayo Kaya dyan nagulat sila. At kahit nga si Zig nagulat din dahil hindi nga niya naramdaman ang nilalang na yan. At yan nga yung walang iba kundi yung misteryosong nilalang na tumawa ng tumawa sa nakaraan. At sabi nga niyan, napasensya na, nagulat ko kayo. Na pwede ko ba kayong istorbohin saglit? At si Zig nga nakakanda na talaga dahil kakaiba nga ang nilalang na yan. At sinabihan niya nga agad si Lynn na mag-ingat daw ito dahil hindi daw biro ang isang yan. At dagdag niya pa na yan nga daw yung nilalang na nagmamasid sa kanila. At dyan nga sabi ni Shin Kagami, nakakaiba ka talaga bata, napakalakas ng iyong pakiramdam. At dagdag niya pa na huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako pumunta rito para tapusin kayo. At ang sinadya niya nga daw dito gusto nilang alokin si Zig na sumali sa kanilang organisasyon. At sagot nga ni Zig na hindi ako interesado. At sagot naman yan na sayang naman. Pero pag-isipan mo ng maigi dahil sa huling alok ko sa'yo magsisisi ka bata. At sagot nga ni Zig na ano daw ang ibig sabihin nito. At yan nga ngumiti na lang at malalaman din daw ni Zig sa mga susunod na araw. At yan nga bigla na lang naglaho na parang bula. At habang naguguluhan nga si Zig sa sinabi ng nilalang na yan, biglang kumirit si Blind at sabi niya na ang kanyang ibig sabihin merong mamamatay sa huling pag-alok niya sa'yo. At sagot nga ni Zig, hoy, ayusin mo biro mo At sagot nga ni Blind na hindi naman ako nagbibiro, sinasabi ko lang ang mga nahuhulaan ko. At dyan na nga nagtapos ang part 3 mga idol at antay-antay na lang sa part 4. At kung kayo nga rin mayroong teorya at opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinyon. At sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!